Ngayong gabi sa Reunions, nagluluksa ang mag-asawang Aling Ani at Mang Tirso sa pagpanaw ni Lolo Rosalio. Hindi man lamang kasi nito nayakap sa huling sandali ang kanyang paboritong apo na si Jason. Kumbaga kinakausap ko ang tatay ko na gabayan kami. Ibalik na sa amin yung apo niya. Nasa kabilang buhay man si Lolo Rosalio, hiling pa rin nila'y gabayan nito ang nawawala niyang apo. Sana naman po yung nakakupkup ko nakakita sa anak ko. Maawa naman po. Baka sa mga peklat sa katawan ni Mark Cesar ang lupit na dinanas niya sa lansangan. Sugat niya dati, isa, dito. And then kapag nasa may ibaba ang mata niya, ito pa yung isa nasa sabi lang niya, tatay niya. Pero ang hapdi ng sugat na dulot ng pagkakawalay niya sa kanyang tunay na pamilya, nananatili pa ring sariwa. Gusto mo na ba umuwi? Kanina mo gusto umuwi? Sa bahay na. Kanina, sa nanay mo, sa tatay mo. Oo. Maghilom na kaya ang nararamdamang kalungkutan ni Mark Cesar. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Walang kasing lalim ang pagdadalamhating pinagdadaanan ngayon ng mag-asawang Mang Tirso at Aling Ani. Ang dalawang pinakamahalagang tao kasi sa kanilang buhay, magkasunod na nawala. Nalungkot po ang lolo ni Jason kasi po dinamdam niya yung pagkawala ni Jason, ng lolo niya. Kasi sabi pa nga po ng lolo ni Jason, tutulong daw po siya sa paghahanap. Animoy tinamaan ng kamalasan ang buong mag-anak ni Aling Ani. Una nang nawala ang anak nilang si Jason nitong Enero. At 20 araw matapos mawala ang bata, pumanaw naman dala ng katandaan ang paboritong lolo nito na si Lolo Rosalio na hindi man lang nayakap sa huling pagkakataon ang kanyang apo. Napakasakit talaga, ma'am. Sa sobrang pag-alala namin, napakasakit talaga, ma'am. Kasi kumbaga na problema namin, nagkapatong-patong. Maging sa kabilang buhay, isang kahilingan ng pabaon ng mag-asawang Aling Ani at Mang Tirso sa pumanaw na si Lolo Rosalio. Kumbaga kinakausap ko ang tatay ko na gabayan kami. Ibalik na sa amin yung apo niya. Tapos maibalik sa amin yung bata. Yan na lang panalangan namin. Kasi walang iba eh. Na nag-iisa. Yun na lang kaligayahan namin sa buhay. Tapos hanggang ngayon, wala pa. Kwento ni Aling Ani, isang karaniwang araw sana para sa kanilang mag-ina ang petsang January 5, 2010. Hinatid ko po siya sa baba, pinasakay ko po sa tricycle. Tapos po, hinatid po ng tricycle po sa school. Tapos po, yun na nga ho yun, na alam ko po, nandun na sa school, pumasok na. Pumunta po ko sa school, tinanong ko po sa gwardiya, ang sabi po yung hindi daw po pinapasok kasi walang ID. Sa puntong ito, personal naming sinadya at nakapanayam ang mismong class advisor ng bata. Nabalitaan na ko lang sa mga estudyante ko na yun nga, nawawala si Jason daw. No, pero ang SOP kasi pag hindi po pinapapasok, sa labas lang sila ng guard. Tapos minsan po, later part, binibigyan sila ng chance pumasok, gagawa po sila ng sulat.
para promissory at magpapaliwanag kung bakit sila hindi kung walang ID. Unfortunately, sa case po ni Jason, yun po nga yung reason o yung dahilan kaya lang nangyari, bali lumabas po siya. Hinala nila, sumabay si Jason sa dismissal ng ibang estudyante kaya ito nakalabas ng eskwelahan. Halos mapudpud na raw ang tsinelas ng mag-asawang Aling Ani at Mang Tirso sa paghahanap kay Jason. Miss na miss ko po siya. Talagang sabik na ako sa kanya talaga. Kasabi ko nga, hanggat sige lang hanap namin. Marami, di po kami makatulog. Kakain ka na lang. Tapos di mo maisubok, papatak yung luha mo. Kasi kami na lang dalawa ro sa lamisa. Kuminsan nga, di na kami kumakain. Tumutulog na lang kami mag-asawa pag gagaling sa paghahanap. Pilit na iginagapang ni Mang Tirso ang pag-aaral ng kanilang nag-iisang anak. Pero sa pagkawala ni Jason, lahat ng pangarap niya para sa anak, naglaho. Pero di ako mapalagay nung bata. Siyempre, mahal naman yun eh. Nag-iisa. Yung pangarap ko lang talaga ron, makatapos pag-aaral. Kahit ako naghihirap, may bibigay ko sa kanya ng kayamanan makatapos pag-aaral. Tapos nawala pa. Basura man sa paningin ng marami ang mga tansang katulad nito. Ito naman ang paboritong laruan ng kanyang si Jason. Kasi po, iniipon po ito ni Jason. Kasi po, pinaglalaroan niya po. Maging sa mga pamahiin, kumakapit na rin ang mag-asawa. Simula po nung sinuot ito ng Christmas party nila, simula po nung mawala, hindi ko po nilalabang kasi para po naamoy-amoy ko. Para po parang naiisip ko lang na nandito lang siya. Anak, Jason, uwi ka na. Kasi si mama at si papa hirap na sa pagparahanap. Kung sino man po nakapandun sa bata, sana ibalik naman sa amin. Parang awa na po ninyo. Uwi ka na, anak. Kasi si mama mo, ikaw na lang laging hinahanap. Namimiss ka na namin, anak. Dahil si Papa mo, hindi na makakatulog kami, halos hindi na makakain, anak, kung nagiginig ka man. Umuwi ka na, anak. Magpasama ka kung hindi mo kaya. At sana naman po yung nakakup-kup o nakakita sa anak ko, maawa naman po. Anak, kung nakikinig ka, inaakala mo, pagagalitan ka, pero hindi ka namin pagagalitan. Kaya, anak, umuwi ka na, Jason. Ayon sa mag-asawang Mang Tirso at Aling Ani, Jason Porteria ang pangalan ng kanilang anak. 14 anyos na ito ngayon. May kalakihan daw ang tenga at mga mata nito. Sinimulan na naming kontakin ang iba't ibang mga shelter sa Metro Manila. Inabot kami ng 1 linggo sa pakikipag-ugnayan sa mga institusyon pero negatibo pa rin ang mga resultang aming natanggap. Matapos ang 3 linggo, isang magandang balitang bumungad sa amin. Isang batang nagngangalang Jason Di Umano ang na-admit ng Tahanang Mapagpala Center o TMC sa Caloocan City noong January 19. Ma'am, sa reunions po kami, ma'am. Ma'am, tanong ko lang po, baka meron po kayong na-admit pong bata dito, Jason Porteria po. Jason, oo, meron kami Meron, na-admit ma'am. dito. Oo. Kailan lang po siya nandito, ma'am? Siguro mga January 19 na admit dito sa center. Last month pa po. Siya na nga kaya ang kaisa-isang anak ng mag-asawang Mang Tirso at Aling Ani. Inabot kami ng 3 linggo bago namin natukoy ang kinaroroonan ng batang si Jason. At sa aming pakikipag-usap sa kanya, naramdaman namin kung gaano siya ka-close sa kanyang lolo Rosalio. Paano kaya niya tatanggapin ang balitang
wala na ang kanyang paboritong lolo. Sa pagbisita namin sa TMC sa Caloocan City, nakaharap namin ang batang tinutukoy nilang si Jason. Ito si Jason. Diba? Kamukha doon sa picture. Ano pangalan mo? Jason po. Jason. Porteria. Diba? Itinurn over daw ng isang concerned citizen si Jason sa kustudiya ng Yakap Bata Holding Center sa Caloocan City noong January 7. Karamihan sa mga batang nasa poder ng institusyong ito, mga menor de edad na may kaso o yung mga children in conflict with the law. Wala naman daw kaso si Jason kaya napagpasyahan nilang ilipat na lamang ang bata sa tahanang Mapagpala Center. Nilarutaan po ako ng teacher ko. Hindi ako natapos pagsusulat. Gabi na po ako umuwi na po ako ng mga alas 8. Late na po ako umuwi. Ako, ang nasakyan ko po, Cubao. Pagbaba ko po sa Cubao, nakababa po ako ng Cubao, nasakyan ko po, Divisoria. Isa raw special child si Jason batay sa obserbasyon ng espesyalista sa nasabing shelter. Kwento ng house parents, muntik na raw makatakas si Jason sa pangangalaga ng PMC. Kaya po ako kasi gusto kong matigan na tumakan. Kasi nga po, gusto ko na nga po talaga kasing umuwi. Hindi ko po ako makatulog dito paggabi. Paggabi nga po, di po ako natutulog. Iniisip ko lang po yung mga magulang ko kung ano nangyari. Hindi po talaga ako mapakali. Madalas daw kasing banggitin ni Jason na sa Cavite siya nakatira. Kaya naman inihahanda na sanang ilibot ng mga tiga-TMC si Jason sa Cavite. Ang sabi niya sa amin, malimit na sinasabi, Paliparan, Cavite. Hindi ko alam kung Dasmariñas or Kawit Cavite yung Paliparan na sinasabi niya. Kasi hindi nga consistent. Minsan sinasabi niya Kawit, ate, minsan sabi niya Dasmariñas. Sa patuloy naming pakikipag-usap sa kanya, halatang miss na niya ang kanyang lolo Rosalio. Ang namimiss ko po kay lolo, yung ugali, mga kilos. Nung ko po nakikita yung pagmamahal niya, po. Nagawa-gawa na po ng lolo ko, pinapasensyahan niya lang po ako. Pag kami nagagawa po akong masama, hindi niya po ako pinapabayaan. Nuwaybayan niya po ako. Tila ba kinukurot ang aming puso habang nagkukwento si Jason. Hindi namin makuhang sabihin sa kanya na wala na ang kanyang pinakamamahal na lolo. Pag gumakulit po ako, pinapasensyahan lang po ako. Hindi po ako pinapalo. Pinapasensyahan lang po ako. Nga po, pag wala po akong makain, binibigyan po ako eh. Tinatanong po kung gusto po ako o hindi. Mabait po yun. Kahit ano pong gawin mo, hindi po ako kakain ng walang ulam. Kaya nga pag kumain po ako, kailangan lang may prutas. Magulang ko po na po iniisip ko, naalala ko lang po gusto ko na po yung magulang ko kasi wala po yung magulang ko, di po ako mabubuhay. Hindi po ako magiging tao kung wala yung magulang ko. Silang dalawa yung importante sa akin. Magulang ko, ina at ama, importante sa buhay ko. Gabi na nung nakarating kami ng Antipolo. At isang sorpresa ang dala namin para sa mag-asawang Mang Tirso at Ani. Anong nangyari sa'yo? Bakit anak sumama? Hirap na kami kahanap sa'yo. Gagaling anak ko. Saan ka naggaling? Sino ba yan sa'yo? Saan ka nanggaling? Ano kinagpunta na? Ano? Saan ka Kinagpunta na. Bakit sino nag-ano?
Kinalbo ka na. Sino mo, anak? Bakit ganun ang nangyari sa'yo? Hindi ikaw po. Hindi ko na po talaga ito ulitin. Mahal na mahal ko po talaga kayo eh. Saan ka nagpunta? Nagsundo na po ako dito. Ano nagsundo? Hindi, yung babae, may gumawa na po sa akin. Babae? Sino ba? Babae. Sino babae, be? Wala akong matandaan ng mukha eh. Sabi niya, dahil sumama ka lang daw po sa akin. Anak mo yan. Ayoko na po talaga to, hindi ko na po talaga to ulitin. Taga saan, Mark? Taga saan? Hindi ko nga po kilala yun eh. Ba't ka sumama? Hindi mo naman kilala. Tinakot ka. Tinakot Hindi ka. po ako tinakot. Ano paano sabi? Amak mo layo-layo, nakaluho ka na. Hindi na po ako napuntan eh. Be, bakit ka napapunta doon? Paano mali kita pa? Mga damit mo lang hindi ko nilabang kasi umaasa ko uuwi ka. Nilibig mo. Yes pa, alam ko naman po yung bahal niyo ako eh. Maya-maya lang, tinanong na ni Jason kung nasaan na ang kanyang lolo Rosalio. Ah, tatay ma. Wala na, nilibing na nung isang araw. Wala na si tatay. Namatay kasi. Wala na. Iniwanan mo kasi. Sana si lolo mo, nilibing na nung isang araw. Hinihiling ko rin natin yung gabayan niya kami na nilibing na akong Martes. Tapos kinaumagahan, naghanap kami doon, nakarating kami sa mayamot gabi na. Tapos good news kay may tumawag po sa amin, yun nga po sa jail. Sabi ko, gabayan kami ni tatay na maghanap sa kanyang apo. Kasi sabi ko, i-guide niya kami kung saan nandun ang batang ito. Hindi ko talaga to ulitin. Anak, huwag ka sasama kahit kanino sa Oo. Maraming salamat na kasi po kami nag-aalala sa iyo. Sama na po, buo na po yung pamilya natin. Ang isang puno, mabawasan man ang sanga, hindi ibig sabihin mabubuwag na. Katulad ng pamilya Porteria, nalagasan man ang miyembro ng pamilya, ang pagmamahalan sa isa't isa ang siyang patuloy na nagpapatatag sa kanila. Palaisipan para sa mga social workers ang itinurn over sa kanilang binatilyo nito lamang nakaraang buwan. Sa dami ng mga peklat at sugat nito sa katawan, mukhang special din ito. Pero dahil hirap itong magsalita, paano kaya nila sisimulang hanapin ang pamilya ng pobreng binatilyo? Mula sa Reception and Action Center o RAC sa Manila, isang hamon ang natanggap ng aming programa. Ang mabigyang linaw ang pagkatao ng binatilyong inihabilin sa kanila. Isang buwan na ang nakararaan. Wala kami nakuha information talaga sa kanya. Kahit na yung name niya, hindi niya masabi. Name ng magulang, hindi niya masabi. At hindi niya masabi kung saan siya nakatira. Walang magawa ang mga social workers ng RAC, kundi ang bansagan na lang muna ang binatilyo bilang si Alex. Pangalan namin sa kanya, Aka muna, Aka Alex. Kaya ginawa namin Alex, yung nag-turn over na person, the name of Alex. January 2010, nung naitala bilang bagong kliyente ng RAC, si Alex. Nakita siya sa Dagonoy Street, San Andres Bukid. Parang tulala siya yung time na yun, hindi makausap. Hindi niya alam either yung name niya. Approximately, ang age niya is 13 to 15 years old ang namin sa kanya. Bukod sa pagiging tulala, kapansin-pansin din daw ang mga sugat at pasa ni Alex nung dumating siya sa naturang shelter. Sugat yung dati, isa, ito. And then ito pag nasa may iba ba ang mata niya,
Ito pa yung isa nasa ulo. Sabi lang niya, tatay niya. Pero kayo po, sa tingin po na yung tatay niya kaya? Hindi ko ako sigurado kasi yung bata pa-iba-iba yung sinasabi niya. Walang nakasisiguro kung sino ang nanakit sa binatilyo. Pero ang higit na mahalaga para sa mga social worker, kung paano nila mapapabuti ang kalagayan niya ngayon. Lalo pat sa kanilang pagtansya, special child si Alex. Maaring napagkatuwaan din daw ito habang nasa lansangan. Kaya naman bilang proteksyon, hiniwalay nila ito sa iba pa nilang mga kliyente. Hiniwalay siya kasi baka pagkatuan siya ng ibang bata dahil nga yung iba yung ugali niya. Kasi nakikita na parang yung mga salita niya iba. Kaya hiniwalay siya dun sa rack, dito siya dinala sa sagip. Naghilom na nga ang mga sugat ni Alex. Unti-unti na siyang nakakabangon. Nang nakakakain siya 3 times a day, minsan may merienda, ayun, nakakapagsalita na siya paunti-unti about sarili niya. Tsaka nakakatulog siya na maayos sa oras. Kaya naka-recover din siya sa kanyang mga anak. Yung stressful incident sa kanyang buhay. At sa 3 linggong pamumuhay niya sa rack, tila nagbunga rin ang pag-aaruga sa kanya ng mga social worker. Ano pangalan mo? Matt Cesar Dante. Gusto mo na ba umuwi? Kanina mo gusto umuwi? Sa bahay namin. Kanina, sa nanay mo, sa tatay mo, Oo. sa magulang mo. Yung mga magulang ko nandun sa Manila. Saan? Sa Manila. Malinaw na nga kung sino talaga si Alex. Siya raw si Mark Cesar Dange. At ngayon, uusad na ang paghahanap namin sa kanyang pamilya. Para sa mga magulang ni Alex o Mark, maaari po siyang makita dito sa aming tanggapan at sa Manila Department of Social Welfare, Reception and Action Center sa may Arroceros, Manila. February 12, 2010, kinalap ng aming researcher ang panawagan forms na naipon maghapon at isang form ang nakapukaw ng aming atensyon. Nakalagay dito ay Mark Cesar Dange. Kapangalan siya nung binatilyo na nasa Rack, Manila, Mark Dange. Nakasad rin dito sa dulog yung complete address ng mga magulang niya na ayon dito, taga Damayang Lagi dito sa QC. Plano ng team namin na puntahan agad sila para makonfirma kung pareho nga yung batang anak nila na nawawala tsaka yung batang na nandun din sa Rack, Manila. Mabilis na bumiyahe ang aming team papuntang Barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa QTV po kami. Magtatanong lang po kami kasi may hinahanap po kaming pamilya. Mark Cesar Dange, Meron po ba kayong record pala niya? Alam niyo po kung taga-saan po yung pamilya niya? Diyan sa Blackbar po. Pwede niyo po kami samahan doon? Samahan namin kayo sa tanod. Sige po. Yung anak ni ano? Ay, anak si Cesar. Anak ni Cesar. Anak ni Cesar. Kilala niyo po siya mismo? Oo. Sige po. Wala nga siya eh. Opo. Hindi pa man kami nag-iinit sa aming paghahanap, agad kaming nagkaroon ng lead dahil ang dumudulog na pamilya amin nang makakaharap. Ito na nga kaya ang pamilya ni Alex ng Rack. Malabo man ang picture sa panawagan form na aming natanggap, 100% kaming sigurado na ito ay si Mark Cesar na nasa Reception and Action Center o RAC sa Maynila. Oras na lang ang binibilang bago maiuwi si Mark Cesar sa tunay niyang tahanan. Dito yung bahay. Magandang hapon po. Magandang hapon po.
Sa QTV po kami, nahanap po namin yung dumulog po sa amin. Si Melinda po, tsaka po si Cesar. Ay, magandang hapon po. Kayo po si Cesar po. Kayo po si Aling Melinda. Opo. Sa QTV po kami. Sino po yung nagpadala po sa amin ito? Kayo po. Ayon sa kwento ni Melinda, January 17, 2010, nung nawala ang kanyang anak na si Mark, 17 years old, mamamasyal sana silang mag-ina noon. Sandali raw niyang iniwan ang anak para maligo. Nung araw na yun, paglabas ko, dali-dali ako nagbihis. Sabi ko, asan na siya? Hanap ako ng hanap. Hindi ko na talaga siya nakita. Mula noon, hindi na raw siya tumigil pa sa paghahanap. 4 ang anak ni Melinda at bunso rito si Mark. Ngayon, buong pamilya raw ang naghahanap sa kanilang bunso. Lalo na si Cesar, ang ama ni Mark, na isinabay ang paghahanap sa anak sa paglalako niya ng isda. Tay, tanong lang ako kung inapansin kayong bata naliligaw, mga kanyang kataas. Ha? Mga kanyang kataas. Yung kuyat siya, maitim. Dahil nag-iisang anak na lalaki, sobrang mahal daw ni Cesar ang nawawalang anak. Ni hindi nga raw niya ito pinagbubuhatan ng kamay. Makita ko lang siya, masaya na ako. Kahit buhay ko, bigay ko pa. Ito hindi biro yan. Tila nabura nga raw ang anumang bahid ng kaligayahan sa kanyang mukha nung nawala si Mark. At katulad ng kanyang asawa, nais nang maputol ni Melinda ang nadaramang kalungkutan. Bumalik ka na sa amin. Gusto namin makapiling ka namin. Kinabukasan, sinundo na namin ang pamilya para sa isang sorpresa. Ngunit si Melinda lamang ang nakasama sa amin. Ang park na ito ang napili naming lugar ng muling pagkikita ng mag-ina. Habang nasa park si Melinda, sinundo na namin sa rock si Alex o si Mark. At makalipas ang isang buwang pangungulila ni Melinda, narito na ang kanyang mahal na anak. Diyan ka? Diyan ka? Tuminis ka na namin, ano? Asa sila? Nandun. Ha? Tagal-tagal ka na namin hinanap. Bakit ba, ano? Hmm? Saan ka nagpunta? Kanina. Andun. Saan? Saan? Saan ka doon nagpunta? Siya iyak. Bubog nga na siya. Hindi. Si siya nasaan? Kumain, bakit kami? Uwi ka? Uwi na kami. Uwi ta. Ha? Iwanan kita eh. Tagal-tagal ka namin hinanap. Iyak na nga kami. Iyak na nga kami dahil sa paghahanap sa'yo. May mga sugat ka? Saan ka ba? Ayan, Oh, saan ka ba na, ano? Saan? Saan ka ba nasugatan? Bakit? Ano yan? Ano yan? Ay, bakit mayroon kang ganyan? Sino naghampas? Sino naghampas sa'yo? Nung umalis ka naman, wala ka namang ganyan eh. Hindi na raw mahalaga para kay Melinda kung ano ang sanhi ng mga sugat ng anak. Ang importante, kapiling na niya itong muli. Magandang hapon ho. Magandang hapon.
Espesyal si Mark sa maraming bagay. Nariyan ang kanyang pamilya na handang suungin ang anumang bagay, mapabuti lamang ang kanyang kalagayan. Higit sa lahat, nariyan ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya na laging nagpapaalala sa kanya na may tahanan siyang babalikan ilang ulit mang makalimot ang kanyang isipan. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Jeremiah Luis Muyalde, 9 years old, may kapansanan sa pag-iisip, huling nakita sa Signal Village, Taguig City. Si John Dennis Faren, 59 years old, may nunal sa mukha, huling nakita sa Project 7, Quezon City. Si Alan Posada, 14 years old, huling nakita October 6, 2009 sa Mandaluyong City. Si Gaspar Pautan, 43 years old, huling nakita December 21, 2009 sa Commonwealth, Quezon City. Si Reyno Lobos, 34 years old, 5'11 ang taas, medyo maputi, huling nakita July 18, 2002 sa Cavite. Si Vladimir Kalika, 35 years old, huling nakita sa Carmen Rosales, Pangasinan. Si Darren Jim Clarianes, 17 years old, epileptic at komang ang mga kamay, huling nakita sa Caloocan City. Si Kenneth Villa, 16 years old, 5'5 ang taas, autistic, huling nakita September 4, 2009 sa Muntinlupa City. Si Elmer de la Cruz, 8 years old, huling nakita sa La Loma, Quezon City. Si John Real Tipon, 11 years old, may kapansanan sa pag-iisip, balingkinitan at medyo maitim. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 463 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Tiyak kong patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan. Basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.